Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aries. Aries, this reading is for you. 18 to 24. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok niya. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aries. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kaya kung nag-resonate sa inyo, okay? Kunin mo lang talaga ang sa inyo. Aries, 18 to 24. Okay, show me. Okay. Coffin. May coffin ka. Tingnan natin. Uy, may clover ka. Congrats. We have the rider. May pagkakataon, okay? Maganda, may pagkakataon. Well, nasa sayo to kasi ikaw nagdadrive ngayon ng iyong destiny, no? Okay, we have the rider. Ibig sabihin, nandito yung and the rider, the clover, and the mountain. Okay, ibig sabihin, iba sa inyo, there's a blockage pa rin kayo na sinusuong, no? Or susuungin. This time, nandito talaga yung may mga biglaang mangyayari, no? May mga biglaan or may mga activity ka na gagawin para magkaroon ng clover, no? Ibig sabihin, kailangan mo suungin itong si mountain. No? Sa nakita ko dito, kailangan mo suungin si mountain. Yung mga bigat na nararamdaman mo or yung mga blockage na susuungin mo is kailangan mo maalis yung obstacle na yun, no? Sa para magkaroon, pumasok si clover o yung lucky sa buhay mo, no? Kumbaga para mawala yung mawala yung mga negative mo sa sarili mo. So, and then also, sa nakita ko dito, may mga activity kang gagawin, and maybe you will receive a news or a message, good or bad dyan. Pero kung malalakpasan mo yung mga obstacle, siguro may mga good and bad. Kasi ito ka talaga yung obstacle mo. No? And also, you will doing your passion. Yan, may mga gagawin ka atang fashion mo, trabaho, activity, creation. Yan, nakita ko sa iba sa inyo. Yung iba dito, siguro, may mga gagawin kayo na also, may gambling kasi ako nakikita. Hindi ko alam kung anong gambling ang ginagawa nyo this time. Paring kayo is, may susubukan kayo na isang, pasugal. Diba? Halimbawa, manok, o kaya kabayo, ganyan, riding, or boat, diba? Ganyan. O kaya, yung mga sitwasyon na related ang sugal. O kaya, andito yung situation na paring kayo is susugal kayo sa isang buhay nyo na, halimbawa, mag-a-apply kayo ng trabaho, or lilipat kayo ng work, or papasukan, ganyan, or sumusugal kayo sa isang sitwasyon na related ang relationship, ganyan, para kayong, andito kayo siguro sa gitna sa gitna ng isang malalaking bundok na parang kayo naiipit naman ganyan, di ba? Na maaring kayo naman ang gumawa. If ever lang hindi ko naman alam, or napasok kayo doon sa sitwasyon na yun. Example ko lang naman yun. Hindi naman yun totally no? Iba dito is may mga small happiness kayo na magaganap, pero there's a lack ako nakikita sa inyo dito, no? Try nyo mag-gambling if ever, no? Kung baka doon kayo swertehin, or hahamon kayo sa isang pagsubok sa buhay nyo this time, no? Or nahamon o naharap na kayo sa pagsubok nyo this time. May mga challenge ako na nakikita sa inyo. Also, which comes kasi rin dito kay mountain. May mga enemy. Kumaga, may mga galit sa'yo, ganyan. May mga hindi ka gusto, or may mga magagalit sa'yo. No? Sa nakita ko dito, more on challenge ang nakikita ko sa'yo. Always ka naman may challenge.
no? Yun nga lang, kailangan mo talaga magpakatatag. May matigas yung ulo. Hindi ko na ano kasi. Magkakaroon siguro ng, because of the blockage, obstacle na daanan nyo, may magkakaroon siguro ng mga delay para sa inyo, no? Sana walang ma-delay na ano mang gagawin nyo sa buhay nyo this time. Tingnan natin ang iyong energy, Aries. Ano energy ni Aries? Energy ni Aries this week. Bibi, tawag ka ni ate. Six of Cups. We have the water in Scorpio. Tingnan natin. Ano sa Six of Cups? Fashion nga to. The water element. The water element at the fire element. Okay. Dalawa yung King of Swords mo. The air. Ano para saan? Yan. Oh, okay. Ba't dito siya? Ano nga biglang mangyari? Anong kalalabasan? Para saan? We have the fire at anak! Kagawlo na sila. The fire in Sagittarius and the earth in Virgo. The earth in Taurus. And the Nine of Cups. The fire. Okay, ang energy mo this time is parang meron kang babalikan. No? Iba sa inyo, parang meron kayong babalikan na isang sitwasyon sa buhay nyo na maaring ito is nagawa nyo na. No? Either this is a relationship or a work, no? Or your fashion, ganyan. Or maaring ito is related sa yung past relationship. Maaring ito is anak mo, childhood friend mo, or trabaho mo, or may mga past ka na gagawin, no? Sa nakikita ko dito, parang may babalikan ka. Yan, parang meron, or maybe you are reminiscing this week yung iyong mga malalapit sa puso in the past, makasama sa trabaho, mga naging karelasyon, anak mo, ganyan, ma-reminiscing mo siguro yung mga good memories mo, no? Sa nakikita ko dito. And also, kasi ito mo, we have the Nine of Cups and the Ace 10 kasi. Yung iba dito, handito yung pag-aasam ng isang sitwasyon mo sa buhay mo. Baka, para may isipin ka siguro. You're thinking something na gusto mong kausapin or gusto mong balikan sa nakikita ko dito. Pero, ang nakikita ko dito is, hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita na alam mo sa sarili mo na alam mo sa sarili mo yung kalalabasan ng sitwasyon na to, if ever. No? Alam mo. Kaya ang nakikita ko sa'yo is, it's possible na hindi ka agad mag-a-action. Hindi ka babalik in that situation or hindi mo siya pipilitin or hindi mo uungkatin or hindi mo gagawin. Kumbaga, dito kasi sa sitwasyon mo na maghihintay ka ng tamang oras o tamang panahon, no? O tamang pagkakataon dito para makamtan mo tong hinihiling mo sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. And then, maaring ito is gusto mong kausapin or
Or vice versa tayo, gusto mo kausapin, o gusto mo i-text, o may gusto kang sabihin. Yun ang nakikita ko. Pero, ang nakikita ko sa'yo dito is hindi mo siya i-move, no? Hindi ka kaagad makakapag-desisyon dito. Pero it's up to you to make it happen. If you want, it's up to you to make it happen. Kung gagawin mo siya, sinasabi rin naman dito. And then, alam mo kasi kung ano yung mangyayari eh. Hindi magiging maganda yung bunga or hindi magiging maganda yung result. Alam mo sa sarili mo, kung pipilitin mo tong sitwasyon na to sa buhay mo, hindi siya magiging magandang resulta. Alam ko na alam mo to. Alam ko na alam mo to. Tingnan natin. Bakit po, pwede nyo bang ibigay uli sa akin? Bakit? We have the Page of Wands. Sino? We have the Fire. The Earth on Fire. The Earth in Taurus. And the Ace of Swords. Tatlo yung ace mo, oh. Okay. Parang hindi ko nagugustuhan yung nakikita ko dito. Okay. Intindihan ko na. You have an idea to talk to someone, no? Or may balikan ka in the past, or may kakausapin ka, or may gusto kang sabihin. Hindi man siya the past mo, may gusto kang sabihin, or may gusto kang gawin na gusto mong fashion creation, or maybe this is a love, or things na gustong-gusto mo. Things na ikinasisiya mo. Things na magiging masaya ka para sa'yo. No? Kaso, ang nakikita ko dito, hindi mo siya gagawin in a way na magiging pangit yung magiging bunga nito. Hindi ko alam kung ikaw or there is someone here ako nakakita dito kasi may nakikita ako dito na tao na corruption or tao na may masamang intensyon. Hindi ko alam kanino or saan, sa karelasyon or kasi itong tao na to napaka very dishonest. Maaring hindi na rin siya nagiging totoo sa sarili niya kung nasaan mo siya ngayon. Maybe you or someone, Aris, sa buhay mo. And then nakikita ko dito, itong tao na to is para siyang receive lang ng receive. Maaring may tumutulong sa kanya. Or maaring may... Kasi nakita ko, yung tao na to, receive lang siya ng receive. Yun yung maaring nakikita ko, kung ikaw ito, Aries, yun yung nakikita ko na sitwasyon na parang hindi, ayaw mong gawin yung fashion na yun or yung creation na yun kasi ang magiging bunga nito is mawawala sa'yo ang lahat. I hope hindi ikaw ito, no? Pero yun ang nakikita ko. Yung tao na to, ganun siya. Iba sa inyo, maaring marireminizing nyo lang yung mga past memories nyo, ganun. Pero yung tao na nakita ko dito, ganun ang ano. Natatakot siya kasi ang magiging bunga is yun. Like, kumbaga, kung mag-action siya dito, yung consequence, mawawala sa kanya ang meron siya. Mawawala yung suporta, kumbaga, mawawala yung mga nare-receive niya, ganyan. O halimbawa naman, there's an opportunity, sa iba sa inyo, there's an opportunity of new job, new work, or something na, halimbawa, relationship, ganyan. Nandito ka sa sitwasyon mo, or vice versa, nandito ka sa sitwasyon mo, may mga gusto kang gawin sa sitwasyon mo, pero pag ginawa mo yun, maaring mawala, or maaring mawala yung nare-receive mo sa ngayon, or vice versa. Halimbawa, ako wala akong trabaho, diba? Halimbawa lang naman halimbawa lang yun. Wala akong trabaho, pero yung nanay ko tulong ng tulong sa akin, tsaka yung ate ko tulong ng tulong sa akin. Diba? Kumbaga, binibigyan naman ako ng allowance, ganyan, o tinutulungan ako. Kumbaga, nahandi sa sitwasyon na, bakit ba ako magtatrabaho? Diba? Nakaka-receive naman ako ng pera. May tumutulong naman sana, kain naman ako ng 3 times a day, diba? Example ko lang yun example ko lang yun. O halimbawa, nasa trabaho ka ngayon, may trabaho ka ngayon, ganyan. Diba? Kumbaga, natatakot ka mag-try ng ibang trabaho kasi
Kasi, baka hindi mag-success yung pupuntahan ko. Ganyan. May mga ganun sitwasyon. O kaya, hindi ako makakaalis kasi agad-agad kasi pag umalis ako, hindi ko makukuha yung 13 month ko. Yung mga ganun, mga sitwasyon. Hindi ko makukuha yung bonus ko. Ganyan. Kaya ang nakikita ko dito is may pagliban sa isang gagawin mo daw sa buhay mo. Sa isang sitwasyon na gagawin mo. Magkakaroon ka ng pagpapaliban. Kumbaga, this is not the right time na para ko gawin ito. Ganyan. Kasi may magiging consequences yung sitwasyon pag ginawa at pinush forward ko tong idea na to o situation na to. Ganun. Binigay ko na sa example. Iba dito, mariremanizing nyo lang daw yung mga tao in the past. No? Ganyan. Your friend, your love, ganyan. Yung iba, ganun yung na-explain ko ha. Tingnan natin. Anong parating kay Aries? Anong parating kay Aries? Anong parating kay Aries? May mga gagawin kang bagay na hindi mo agad-agad magagawan pa. No? Ganun nakikita ko. Ba't kaya may taong unfair akong nakikita dito sa baraha? Dishonest saka unfair. The air in Libra. The Saturn in Libra. Kasi it was also the fire. Devil talaga? Ano yan? Para about? Sino? You have the fire Bakit anong sitwasyon na to? You have the air in Libra and the sun. And we have the 9 of Wands, Sagittarius, the fire. May mga fire sign tayo. Okay. Ang energy mo, you have the 10 of Coins, no? Oh, okay. Energy, hindi pala, ito pala energy. Ang parating sa'yo is may isang sitwasyon sa buhay mo na magkakaroon ng acceptance. Magkakaroon ka ng acceptance daw sa buhay mo. Parang, like I told dito kanina, di ba? Parang, handito ka sa sitwasyon mo na, ay, nasabi ko na ba to? We have the fire and Pluto. The fire and Pluto, and siyempre, alam niyo naman ang fire, di ba? Element. And we have the air, element. Wait, sinabi ko na yung Libra. And the devil, kilala niyo ba si devil? Di ba? Si Earth, Capricorn. Okay. Ang sa'yo is, andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng acceptance sa buhay mo na hindi mo pwedeng ipilit yung bagay na ikasisiya mo. Ganun. Andito ka sa sitwasyon na makokontrol ka ng sitwasyon mo na meron ka sa ngayon. Kasi magiging weak ka daw, kumbaga. Magiging weak ka daw, and then nandito yung sa sitwasyon na maaaring mag-aalangan ka sa isang bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, or maaaring ikaw is magdududa ka sa sarili mo, o kaya, kumbaga merong takot or pagpipigil or mapipigilan ka ng sarili mo to forward sa gugustuhin mong sitwasyon o sa papasukin mo. Ganun na nakikita ko dito. Parang dito kasi sa sitwasyon mo na hindi ko nakikitang mag-move ka kahit na yun ay ikasisiya mo, no? Sa iba dito. Hindi ka, ganun na nakikita ko. And then yung iba naman sa inyo is nakikita ko dito na
merong tao, ikaw or vice versa, ako nakikita dito. May tao na nakikita ko na maaring magiging bastos o bitter sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Or may tao na, ikaw or vice versa ha, may tao dito na magiging, maring ikaw, asawa mo, tatay mo, kapatid mo, ayan, kung sino nasa place mo ngayon, no, or karelasyon man yan. May tao daw na, maaring boss din, may tao daw na maaring aabusuduhin ka, or ikaw to ha, or ipasok mo yung sarili mo. May tao na makakasakit sa'yo. May tao na, hindi ko alam kung aabusuduhin ka, or parang kinokontrol ka niya, or tao lang siya na bitter, or may sa iba dito, kung hindi siya galit, parang, kasi pang naano ko siya, parang galit, hindi ko alam kung babastusin ka niya or mababastusan ka dun sa sinabi niya. Dahil sa galit siya. Parang ganun nakikita ko dito. Hindi ko alam kung bakit. Kasi someone dito na breaking a promises. Baka dahil doon, kasi magagalit siya sa'yo, ganyan. Kasi baaring ikaw nangako or siya yung nangako sa'yo, tapos ikaw ang magagalit. Ganun na ba? Vice versa tayo ha. Iba dito magiging weak kayo ha. Medyo magpahinga kayo kasi iba sa inyo magiging weak. I hope hindi kayo magkasakit. Pero hindi ko naman nakita na malaki yung sakit niya. Kung sakit, hindi ko nakikita malaki. Pero nakita ko dito na parang magiging weak lang kayo. Siguro sa mga mangyayari this week na ganun, no? Kasi parang baka mabigla ka or ikaw to. And then nandun din yung sitwasyon na maaring sa iba sa inyo is mafe-feel mo na parang inaapi ka or minamaliit ka, ganyan. May tao ako nakikita na very dishonest, no? Sa nakita ko, kasi always breaking their promises. Or may pangako na hindi matutupad. May tao dito na parang, hindi ko alam kung ikaw, I hope hindi ikaw, na parang ang magiging pasaway sa'yo, maaring anak mo, magiging pasaway sa'yo, di ba? Or kapatid mo, magiging pasaway sa'yo. Or asawa mo, boss mo, magiging pasaway sa'yo kasi parang hindi naman siya nakikinig, di ba? Ganyan. May mga pasaway at may mga immature din. Ako nakikita. And also, siguro ang nakikita ko rin dito kasi may pagpapabayarin kasi na akong nakikita. Siguro kung may tao na magagalit or maiinis sa'yo kasi sasabihin niya sa'yo na nagpabaya ka. Ganyan. Kung this is a relationship or your boss, nasasabihin mo na nagpabaya siya dahil may gusto kang kuhanin sa kanya mga something, di ba? Ganun. Parang, or vice versa tayo ha, ganun. Kasi may nakikita rin ako na tao na magpapabaya. Parang itong tao na to, if ever na this is your situation, parang itong tao na to, siguro ikaw or siya, matagal na siyang may nararamdaman na pain sa'yo, no, na hindi niya siguro maisiwalat. Or ikaw, ito, maaring this time masabi na niya ito. Kuhanin mo lang kung ano saan sa'yo dito ganyan. O kaya, ikaw naman is, pero nakikita ko doon, magkakaroon ka ng acceptance doon. Kumaga, i-accept mo yung sitwasyon na yun kasi it's my fault naman, sasabihin mo, oh, kasalanan ko din kasi kumbaga palagi naman ako talagang ganun, I breaking always my promises, o kaya halimbawa lang na ikaw to or baka nga ikaw to, ganyan. Tapos, or vice versa. Tapos nandun yung, i-accept mo na lang yung sitwasyon na yun. Nandun yung makikipag-ayos ka na lang. O, tama na, ganyan. You releasing the pain of this person, maybe, or vice versa. Kumaga magkakaroon ng reconciliation or pag-uusap, or need, ganyan. And also, sa iba naman sa inyo, maaring, there is someone here na isi-share niya yung problema niya about this situation, no? Or ikaw ang mag-share ng problema mo. Ganun na. Sa iba dito is magkakaroon kayo ng forgiveness or healing or recovery sa isang sitwasyon na maaring nagkaroon ng away o hindi pagkakaintindihan in the past, no? Or nagkaroon ng mga unexpected of emotion in the past or mga na-disappointment sa'yo. Yan, magkakaroon siguro ng forgiveness or pag-uusap or reconcile sa pagbabate, ganyan. Handi yung in the past kasi maaring may mga nagkaroon ng mga sadness, loss, conflict,
depression, ganyan. Mga pagkalito, yung hindi naging masaya, yan, nagkaroon siguro ng separation sa iba, and then now, magkakaroon na ng reconciliation or pagbabate, yung mga tao na hindi naging okay in the past, mga ganon, no? Yung iba ganon na nakikita ko. May mga pag-uusap. May mga pag-uusap to release the pain, to getting over the worst ng sitwasyon na pinagdadaanan. Or magsishare siya ng problema niya sa'yo. Or vice versa, ha? O ikaw. Ganyan. Tingnan natin, ano ang dapat iwasan ni Aries. Hindi, pas may namatay, ano? Tingnan natin. Ano dapat iwasan? Baka may tao na sasandal sa'yo or manghihingi ng payo sa'yo, this time. Parang ganun. O kaya parang magsishare lang siya ng kanyang hignapis o nararamdamang sama ng loob o sakit ng loob. O kaya yung kanyang lungkot, sasabihin niya sa'yo, maaaring ganun sa iba. Anong dapat iwasan ng Aries? Ano pong dapat iwasan ng Aries this week? The Earth in Capricorn, Mars in Capricorn, and the Magician, the Air element. Bakit po? Three of Swords, oh. Air in Libra, Saturn in Libra. The Air. The Earth in Virgo. Bakit po? Ano siya? Ano siya? Maybe you are dealing with Leo. And we have the Page. The Earth of Air. Okay. Ang dapat mo daw iwasan is yung isang sitwasyon na lungkot or pagkalito or depression. Ganyan. Yung iwasan mo yung sitwasyon na malulungkot ka. Kasi hindi mo makausap yung gusto mong kausapin or hindi mo makita yung gusto mong makita or hindi mo makausap yung gusto, sinabi ko na yun, di ba? Ganun. Yung hindi mo magawa yung gusto mong magawa in life, no? Sa nakikita ko dito. Because of the responsibility or because of the promises that you have right now. Kumbaga, nandito yung iwasan mo yung pag-iisip na gano'n. Kasi ang nakikita ko kasi sa'yo dito is merong tao dito na ako nakikita na someone want to talk to someone. Someone want to talk to someone, no? May tao kasi dito na gustong may kausapin. Or gusto niya ng union or getting together, ganyan. Maaring itong tao na to is they want to collaborate, ganyan. Or may mga tinitingnan siya mga pictures, tinitingnan niya yung social media, tinitingnan niya yung mga YouTube channel or Reels or TikTok man yan ng isang tao, no? And then, andun yung gusto niya to kausapin o gusto niya may gusto siyang sabihin. Maaring gusto niyang humingi ng tulong or may gusto niya magsalita ng kanyang mga nararamdaman o hignapis sa buhay o gusto niya lang talaga makausap ng tao na yon, halimbawa. Pero hindi niya magawa-gawa. We have the Leo, ha? Fire in Leo. Kaso, o kaya gusto niya i-text to, halimbawa, i-text, kausapin, ganyan. Kung paano niya sa paraan ito kakausapin. Gusto niyang gawin yung kaso, ang nakita ko dito is, hindi niya magawa-gawa because meron siyang pangako sa sarili niya or sa meron siya ngayon na hindi niya gagawin yun kasi maaaring ayaw niyang may masaktan or ayaw niyang may magulong buhay or ayaw niya ng may masirang pangako. Or they don't want to break a rule, something. Ako nakikita. Yun. Pero they manifesting. Na sana, ganyan. Sana, ganyan. Sana, ganyan.
Iwasan mo daw yung pag-iisip na ngayon. Na yun. No? Kumbaga, sinasabi dito na kailangan mong magsimulang muli. I-start a new beginning in yourself. Ganyan. Huwag mong isipin yung bagay na yun. Ang isipin mo daw yung future mo. Sa iba naman sa inyo, andito kayo sa ano eh. Kasi you are focusing right now sa meron ka sa ngayon. Kumbaga, hindi mo nga magagawa. May option ka ba? Parang may option. Iba sa inyo may option eh. Parang may option ka. Actually, may option talaga. May option ka sa buhay. Kung dalawa yung karelasyon mo o may gusto ka pang karelasyon, yung nakikita ko gano'n. May mga gusto kang gawin na isang bagay. Pero hindi mo pa siya magawa. O kaya may gusto dito mag-sorry, pero hindi niya ata magawa. Ang nakikita ko dito. Yan nakita ko. May gustong tagpuin or may gustong kausapin. Dahil gusto niya mag-sorry or gusto niya makipag-usap lang. Yan. Or maaring they want to share something or gusto niya lang talaga ng pag-uusap dito. Ganyan. Pero hindi niya magawa. Yan ang nakikita ko. Yung iba naman, you are sa ngayon, you are patient. Nagiging patient ka sa ngayon, sa meron ka ngayon, dahil because of the, napangakuan, tama ba ako sa Tagalog? Parang dahil sa rules na meron ka ngayon. Ganon. Halimbawa, meron kang karelasyon. Diba? O kaya, meron kang trabaho. Nahandun yung kontrata mo, hindi pa tapos, hindi ka pwede umalis doon. Diba? O kaya, meron kang karelasyon o meron kang pamilya. You don't want to break yung rules na yun. Diba? Kasi alam mo na may masasaktan. Ganyan. Diba? O kaya, may gusto ka talagang tao or may gusto kang kitain or mag-sorry pero hindi mo magawa. Mga ganun sitwasyon. Iwasan mo daw yung pag-iisip na malito ka, na magkaroon ka ng options in life, yung sitwasyon na maguluhan ka, yung sitwasyon na mawawalan ka ng pag-asa. Iwasan mo daw yung sadness o yung hurt and yung emotional pain, totally of emotional pain and disappointment sa mga gusto mong gawin pero hindi mo magawa. Yan ang nakikita ko sa'yo. Sa iba naman dito, may gusto kasi kayong iwanan eh. May gusto kayong iwanan pero hindi nyo maiwanan. Maaring pinag-aaralan nyo pa yung bagay-bagay na yun or pinag-aaralan nyo yung sitwasyon nyo na meron kayo ngayon bago kayo umalis. Yun nakita ko sa iba. Tingnan natin. Shaman Spy. Ano? When it comes to a love, the Judgment and the Magician. Anak, wag ka dyan sa ulo ni Mami. Baba. Dito ka sa ano. Tandaan nyo, love is sa lahat ha. Kamusta si Love? Love si Aries. Lahat, kapatid, magulang, anak, sarili, Aries in love. Aries in love. Ano po ang advice kay Aries? Universe, this week. Thank you po. We have the Knight of Wands, the fire element. We have the 4 coin, the Earth and Capricorn. Bakit po ang 4 of coin? Wala. Dali. Ano yun? Naku, anak! Nagpupuyan ako sa akin.
Bakit? Ano yung 4 of coin po? Becomes a love ni Haris. The fire in Leo, 4 of coin. And the 6 of swords. The air in Aquarius. Bakit ano? We have the strength. Maybe you are dealing with Leo. Kanina pa to si Leo ah. And we have the 4 of cups. The water and Cancer. And the star. You're wishing from a star with the water Pisces. Okay, you're wishing from the star and you are manifesting, no? When it comes to a love. Tawa ako dito. May naalala ako yung ano eh. Ang dami mong ano, fire. Malapit ka ba kay Leo? Fire sign? Okay, when it comes to a love, nandito ka sa sitwasyon mo na meron ka sitwasyon sa buhay mo na maaring may mga tensyon na hindi pa totally natatapos para sa'yo. Para sa'yo, hindi ito tapos. No? And then, nandito kasi sitwasyon mo na gusto mo you want peace or teamwork or gusto mong ng pagkakaisa or magkaisa or pag-uusap. Isa rin yun. Or ayaw mo ng ano, yung iba dito is takot ka na komprontahin yung isang tao. Mayroon kang isang sitwasyon sa buhay mo na takot ka o kaya takot ka kumprontahin isang tao na yun kasi gusto mo nga ng harmony, gusto mo ng peace, gusto mo nang magkaintindihan kayo or magkausap, ganyan, gusto mo nang ayaw mo, halimbawa kung kayo is nag-away nito, gusto mo na kayo magkabate or hindi kayo nagkaintindihan, gusto mo na kayo magkabate, mga ganun sitwasyon. Pero you're looking for an agreement or vice versa tayo. You're looking for an agreement because para sa'yo, itong sitwasyon na ito is hindi mo bitaw-bitiwan kasi para sa'yo hindi pa to tapos. No? Ang nakita ko dito. Andito ka sa sitwasyon mo na you're controlling your emotion or you're controlling yourself sa nakita ko dito. And nagiging patient ka and you're stuck dito sa sitwasyon na to kasi hindi mo magawa nga yung gusto mo kasi nga din sa sitwasyon na yon. And then, handito yung ang daming pumapasok na question sa isipan mo. Self-questioning, it's more on dissatisfaction, handito ka na, naboboard ka na, you're waiting for a sign kasi ang nakita ko sa dito, kung mag-move ka na or hindi. Wini-wish mo na magkaroon ng mga pagbabago, na magkaroon ng changes, ano. Kaya, wini-wish mo yun eh. Yun ang nakikita ko sa yun. And you want to create this situation kasi you want peace actually. And, kumbaga, ayaw mo na ng ganong setup or ganong situation, ganun. Pero natatakot kang magsalita or natatakot kang ikaw yung mag-umpisa or natatakot kang magkumpronta or vice versa tayo Pero you're looking for an agreement. Naghihintay ka lang ng senyales sa ngayon sa nakita ko dito. O halimbawa, sa relationship, o halimbawa sa trabaho, pwede rin yun, di ba? Naghihintay ka ng sign sa trabaho mo kung talagang, o kaya wala kang trabaho, di ba? Naghihintay ka ng sign kung yun talaga is para sa'yo or may darating pa bang swerte para sa'yo, mga ganun. It comes sa love, ganun. Siguro nag-iisip ka na baka ma-reject ka, or someone's rejecting, no? Sa nakita ko dito. Yan, may sitwasyon sa'yo na hindi pa totally tapos na. Hindi mo mabitaw-bitiwan sa ngayon. Ay, hindi na pala tayo. The 9 of Wands. Universe, bakit po 9 of Wands ang advice nyo kay Aries? Ala. Ang dami mo 3 of Swords, malabas palagi the Earth and Capricorn. The fire element in the air, fire. Ay! Kailangan na doon sa loob. Ano? Okay. And we have the Hierophant. Aray ko, sakit ang baho. Okay. Ang energy, ay ano pa to? Ang advice sa'yo is, you need to jump. You need to take a risk. No? You need to take a risk. Kailangan mo ng
magkaroon ng acceptance, recovery, kailangan mo rin daw na maintindihan or maintindihan yung isang situation. O kailangan mo rin daw na maging aware sa feelings ng ibang tao. No, sinasabi dito. Kailangan, hindi lang feelings mo, wag lang yung feelings mo ang iintindihin mo. Maging aware ka rin sa feelings ng ibang tao, kung masasaktan sila or makakasakit ka, ganyan. Kailangan mo rin mag-take a risk na maintindihan mo yung bagay o acceptance, ganyan, forgiveness or situation na kumbaga wag kang maging pasaway. Ganyan. Wag kang magpabaya sa isang situation mo na meron ka sa ngayon. Basta palagi mo isipin yung hindi ka makasakit, ganyan. Yung tsaka yung wag kang minsan maging mainitin ng ulo, ganyan. And try to cooperate, try to partnership or try to collaborate sa mga tao na nasa paligid mo. Yung maintindihan mo sila na hindi ka makakasakit. Ganyan, maging aware ka doon. It's time to sincere, no? Maging sincere ka, kailangan mo daw maging creative yung thinking mo, and then kailangan daw mahilig ka rin. Alam ko naman na mahilig kang makitungo, Aries, pero this time is kailangan mong i-balance yung emotions mo, no? Sa nakikita ko ito, yun ang sinasabi. Try to resetting or try to make a new beginning or paano mo gagawin mag-make new beginning sa buhay mo. I-try mo daw yun. I-reset mo yung sarili mo. No? Kailangan daw magkaroon dito ng respetuhan. Rerespetuhin ka, rerespetuhin kanila, respetuhin mo rin sila. Kailangan aware ka na hindi mo ka makakasakit ng tao or wala kang masasaktan or vice versa tayo. No? Kung nasasaktan kanila, huwag mong ibatuhin sila na para saktan mo rin sila. It's not good, no? Kailangan mong mag-acceptance. Bakit? Isipin mo rin na bakit ba sila kabinato nila ng ganon? Isipin mo rin yun. Saan sila nanggaling at naging ganon sila sa'yo? Diba? Mas magkaroon ka ng acceptance dun sa sitwasyon mo. Kumbaga, kailangan dito ng pag-iintindi or reconciliation or forgiveness, ganyan. Kailangan magkaroon ng recovery dito para mawala, para walang masaktan. Maging caring ka rin daw, no? Sa nakita ko ito. Maging caring ka. Balance. Kindness. Yan. Kind ka naman. Pero iwasan mo lang yung maging pasaway, yung parang iwasan mo yung parang pagdududahan ka na nasa paligid mo. Pagka gano'n na isip nila, i-explain mo sa kanila para maintindihan nila. Yun. Huwag ka daw matakot na magsimulang muli. Ganyan. Huwag ka daw maging immature if ever na may immature dito. No? Huwag kang magpabaya, kumaga, sa feelings ng tao, sa sitwasyon, o sa mga bagay-bagay na magiging long term siya na pag-aaway man yan o di pagkakaintindihan. O hindi daw. Hanggat kailangang agad-agad na solusyonan para hindi siya maging malaki pa at tumagal. Okay? Arigato namaste, God bless.